120? Perfect! Gulo, nila. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay nakabili nga pala ako ng 1 kilong bulador or flying fish. Nag-aayos kasi ako ng kuryente dito sa Bakawan at ito ang ating nadaanan. May huli pala si Uncle Ambel ng mga bulador. Agad tayong bumili ng 1 kilo at ang kilo nga pala nito dito ay 120. After nga nating makabili ng bulador, ay agad tayong umuwi. Eto nga, daladala ko pa ang aking belt at iba pang gamit. Tanghali na kasi, kaya sakto ito para sa pananghalian namin. At eto nga pala ang ating nadaanan, ang bagong kalsadang ginagawa papunta sa Bakawan. Mga ilang panahon pa ay maaaring konkreto na rin ito. Ito din ang tower na matagal nating hinihiling na sana'y magkasignal na. Fast forward tayo mga katalong, nandito na nga pala ako sa bahay. Dala-dala, ang binili nating isdang bulador. Agad ko itong inilagay sa planggana upang i-separate ang hamalit, bulador at talisok. Assorted pala ang mga isdang nahuli ni Uncle Ambel. Akala natin ay puro bulador lang. Hahatiin lang natin ang mga ito at magtitira ng pamprito. At yung iba ay ikikilaw natin. Napakasarap ng kinilaw, lalo kung ang isda ay fresh. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakatikim ng kinilaw, kaya naman naisip kong gawin ito. At kinaliskisan ko na nga ang mga isda. Matapos makaliskisan ay binayak-biyak ko na sila. Hiniwa na parang bislad ang kanilang itsura. Ganito ang style namin sa pagkikilaw. Tinatanggal namin ang mga tinik at tinitira lang ang mga laman. Sa ibang lugar kasi, ang style ng pagkikilaw ay kinakaliskisan lang at pinuputol-putol na. Medyo matigas yung ganong style sapagkat ang mga tinik ay natitira. Di katulad nito na puro laman lang ang inyong makukuha. Medyo matagal ang ganitong proseso pero siguradong napakasarap ng kinilaw nyo. At eto nga pala ang tinatawag naming talisok. Medyo mahaba ang kanyang itsura. Di katulad ng bulador na pabilog naman ang itsura niya. Pero lahat sila ay mga flying fish. Matapos kong ang hilabin o paghiwa-hiwain ay eto na at hinuhugasan na natin ang ating mga hinilab na isda. Kailangan natin siyang hugasan ng 2 beses at para mawala ang kanilang mga dugo. Matapos ngang hugasan ay inilagay na natin ito sa malinis na plato. Nagayat na rin kami ng panamya, magic sarap, sibuyas luya, soka at toyo ang ilalagay lang natin dito. At eto na nga ang ating isda. Wala pang panamya ay talagang nakakalaway na ang itsura. Maraming nagsasabing ang kinilaw raw ay mas mabilis makapagpataas ng dugo. Kaya sa mga low blood dyan, try nyo pong kumain ng ganito para mabilis tumaas ang dugo ninyo. At eto na nga mga katalong, inilipat na natin sa malinis na lagayan ang ating kinilaw. At para malagyan na natin ito ng mga panamya, unang inilagay natin ay ang suka. Grabe, siguradong napakasarap na naman ang ating pananghalian na rin. Matapos ngang mailagay ang suka, ay sinunod na natin ang sibuyas at luya. At sunod nating inilagay ang magic para lalong sumarap. Matapos mailagay ang mga panamya, ay heto na at hinahalo-halo muna natin ito para manuot ang lasa sa laman ng mga isda. Grabe. Amoy pa lang ay talaga namang nakakagutom na. Hinalo ko nga ito ng hinalo at para siya maluto sa mga panamya. After nga nating mahalo ang mga isda ay nilagay na natin ang toyo para lalong sumarap ang ating kinilaw. After nga na mamix ko ulit sila ay heto na at dinala ko na ito sa aming kainan. Saktong-sakto ito para sa aming pananghalian. At dahil nga laway na ako ay hinaluhalo ko lang muna ito. Wala pa kasi yung kanin. Nagsasandok pa lang kasi ang aking asawa. At eto na nga, nagpe-prepare na siya. Kakain na tayo mga katalong. Bukod sa kinilaw ay may pritong isda din kami. Ito ay niluto ng aking kapatid. Saktong-sakto ito, nakatambal ng ating kinilaw. Naku, mapapasarap na naman ang ating kain. At eto na, ang first bite ko para ulit sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. At dahil nga gutom na tayo mga idol, ay hindi natin mapigilan ang sunod-sunod na pagsubo ng kanin. Sabay ulam ng masarap nating kinilaw. Sarap. At habang kumakain ay meron tayong napansin. Parang may kulang.
Naku, nakalimutan pala natin ang sili. Agad kong kinuha ang sili at para madagdagan ang anghang ng ating kinilaw. Napakasarap talaga ng kinilaw kapag ito ay maanghang. At dahil nga gutom na tayo, ay nakalimutan nating lagyan ito. May mga bagay kasing nakakalimutan lalo na kung tayo ay gutom na. At hinalu-halo ko nga ulit ito para manuot ang anghang ng sili sa ating kinilaw. Sabay tikim ulit ng kanyang lasa. Sarap. Grabe. Saktong-sakto na. At dahil nga napakasarap ng ating kinilaw, tayo ay nagtira. Nagustuhan din kasi ni Papa ang lasa. Kaya naman naglagay na ako sa lagayan at para makatikim din siya. Iuulam daw niya ito sa kanyang merienda. Tapos ngang makapagtabi ng kinilaw, kumain na ulit tayo. At grabe mga idol, napakasarap talaga ng kinilaw na ito. Kain po tayo mga katalong. Napakasarap talaga ng ating kain. Kaya eto, tingnan nyo ang aking pinggan. Halos wala ng kanin. Talagang sinimot natin ang bawat kanin sa ating pinggan. Napakasarap talaga ng kinilaw. At ito po ang ating latest video. Salamat po sa nagre-react, nagko-comment, at lalong-lalo na po sa mga nagsi-share. At sa mga nagpapa-shoutout, ay gagawa po tayo ng video para sa inyo. Salamat po sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!